gusal. Paroon pa rito sa mga lansangan. Sa dalas natin pinatawag ang sarili-sarili natin mga ruta, marahil sawa na tayo sa pare-pareho natin nakikita. Pinagkakasa na siguro ng ating mga mata ang mga karaniwang tanawin ng syudad. Oh. Yan na ba, Ren? Maliban na lamang kung isa ka sa mga tulad nila. Mga tao sa gitna ng syudad ay nagpapatingin sa mga ordinaryong pader at nakakikita ng obra maestra. Where are you? Graffiti ang tawag sa ginagawa nila at ang bansag sa kanila, graffista. Iba-iba ang tingin ng mga tao sa mga pader kagaya nito. Kakaibang art ang nakikita ng iba, samantalang vandalism o vandalismo naman ito para sa ilan, gaano man kakulay o kaganda ng mga disenyo nito. Paano nga ba natin dapat tratuhin ang mga graffiti? Nakapapangit nga ba ito ng ating kapaligiran? O baka naman ito na ang bagong sining ng ating lansangan? Ako po si Bernadette Zambrano at ito ang The Correspondent. Sa tindig ng mga lalaki ito, akala mo susugod sila sa gulo. Armado ng aerosol spray, tahimik nilang pinasok ang bakurang ito. Matapos ang ilang sandali, kumumpas na ang kanilang mga kamay. Tungkol po ng graffiti po, holding a spray po, sa wall po yung canvas ko. Tapos ang graffiti talaga was all about letterings. Tapos titatago yung name mo. Sila ang SBA Crew o ang Samahan ng Mga Batang Aerosol, isang grupong nabuo sa ngalan ng sining na tinatawag na graffiti. Combine, po kami, lahat po kami nun. Artists, we love the art. Kaya nga crew, ito yung click namin na gusto namin ito gumagawa kami para sa art. Hindi para sa manggulo, manira. Maingat nilang pinatago ang kanilang mga pangalan sa likod ng komplikadong disenyo at kulay. Mahusay ka kung pagtapos mo magpinta ay hindi na halos ito mababasa. Talagang kalimitan talaga, names mo. Tapos, papakita mo yung pag-artistic mo doon, yung sa gawa. Tapos itatago mo talaga yung name mo na, ay, yung pala, may pangalan pala na nakalagay doon. Pero akala nila, art lang. Oh, dito ng toilet? Kaya pala writer ang tawag sa mga grafista. That I'm bad. But Boss, that. Si Boss may isang dekada ng graffiti writer. Ang grupo naman ng SBA ang pinakamatandang graffiti crew sa Pilipinas. Nakapabilis, no? Bakit hindi siya magtutulog? Ngayong nagawa na po namin Boss ang aking graffiti na badge na may dapat may picture. Hindi pwede walang picture. Kasi tatakpan yung balang araw. Hindi pa daw masyadong kilala ang kulturang graffiti sa Pilipinas. Graffiti writing in New York is a vocation. Una raw umusbong ang graffiti noong 1960s sa mga lansangan ng New York sa Amerika. Tanda ng pagrebelde at lakas ng loob, sinimulan ng mga kabataan ng New York ang panakaw na pagsulat ng pangalan nila sa mga tren, gusali at pader. Taas ang tawag sa mga mabilisang pagsulat na ito. At para hindi sila makilala ng mga pulis, gumamit sila ng mga alias o street name na ginagawa pa rin ng mga graffiti writer ngayon. Noon walang pinagkaiba ang graffiti sa vandalismo. Ang mas mahirap sulatan, mas lalong pinupunta
kumalat sa Europa at ibang bansa ang kultura ng graffiti. At dahil nagpapasiklaban ng mga writer, unti-unti nang lumaki at kumanda ang mga piyesa nila. Paliwanag ni Flip One na bagamat nakaugat sa vandalismo ang kultura ng graffiti, hindi lahat ng graffiti ngayon ay dinadaan sa iligal na paraan. So yung time nga, naging pagkapitol. Sa katunayan, legal wall nga ang tawag sa pader na ito ngayon dahil pinagpapaalam nila sa may-ari ang pagtinda nila. Dahil hindi nila inaalala kung huhulihin sila o hindi, mas napapaganda nila ang mga piyesa nila. Mas matatanggap ang graffiti ng art kung para sa akin ito, opinion ko lang ito. Yung mga legal walls, kung gumawa sila ng mga gagandang mural, mas maano pa yun mas mapupuntis pa ang tao na art yun kaysa yung mga gumagawa ng bawal. Si Flip One ang nagsimula ng graffiti dito sa Pilipinas. Dekada 90 nang nagsimula siyang mag-graffiti at noon na ang SPA. Ito sa Baguio. Sa ibang bansa nahasa ni Flip One ang husay niya sa graffiti. Lalo ko noon, yung bata pa ako, yung 1989, may mga nakita akong libro, article tungkol sa New York. Tapos nakita ko yung mga ginagawa nila sa mga walls at sa mga sa subway train. Parang na-fascinate ako. Kaya yung time na yun, wala pa ako nakikitang ganyan sa Pilipinas. Parang sinabi ko, okay yung ginagawa nila sa New York gumawa nga ako ng ganyan dito sa Manila. Parang ang bilis lang po ng araw na pag magkakasama po kami ng graffiti. Lalo pag production. Kasi hindi mo po na gawa ka na ng gawa. Yung pala, start kayo mga 12. Yung pala hapon na agad. Tahimik na ang SPA habang pinatapos ang kanilang mga piyesa. Wala masyadong usapan, maliban kung magsigraman na ng mga emosyon. Bakit yung mga gabi, rito, gabi, sandali lang nila natatapos. Sa maingat na paraan ng pagpita nila, makikita kung gaano sila kaseryoso sa mga likha nila. Malayo man ang itsura ng mga bahurang ito sa mga museong nagtatago ng kilalang mga obra maestra, dito daw talaga ang tahanan ng graffiti at street art. Malapit sa tao, nakatago sa pusod ng mga komunidad. What do you call this commission? It is art! It is art! Art! It is coming up with yourself! You can see art! Okay. Ako ang ano na yun po lang. Kumuha kayo ng permission ngayon. Not like this. Pinipili man ng maraming grafista ang paggawa ng graffiti sa legal na paraan, marami pa rin tulad ng mga grafista ito na gusto pa rin ang lumang estilo. Ang bomb, estilong graffiti kung saan panahon na nagtutulungan ang mga grafista ng kanilang mga tag names sa mga pampiling lugar. Tinatawag itong art, pero mas kilala sa salitang vandalismo. Sa ganitong gawain, illegal daw nagsimula ang kultura ng graffiti. Pero hindi kasaysayan, hindi simple excitement ang habol nitong mga bomber nito. Adrenaline rush. Adrenaline pag nahuli na bago na. Iba na tingin mo sa bago. Ito ang mukha ng graffiti na hindi matanggap ng batas at hindi mabura sa isipan ng mga tao. Kasi yung parang laro ng graffiti na pag nag-throw out ka, dumumano na, mabilis ka gumawa. Pabilis ang pulo. Dapat makagawa ka ng mga, say 1 minute, may gawa ka na agad. Sa mga legal wall, makikita ang husay ng isang grafista sa ganda ng disenyo at kulay ng kanyang likha.
Pero dito sa bombing, sinusukat nila ang galing sa bilis ng kamay at pagtakas sa batas. Pininiwalay ng mga grafista ang sarili nila sa kultura ng mga gang at lisan. Pero pagdating sa ganitong gawain, mahirap makita ang kaibangan. Ang MNDA ang madalas na humahabol sa mga vandal ng Maynila. Dahil kaso nila ang pangangalaga ng mga lansangan. Kabisado na nila ang motibo ng mga vandals na ito. Pero sa pangalan niya, kailangan niya na initial niya. Pero mag-challenge sa kanila na naisulat nila ron. No? Kaya sila lumalabas na matapang sila, lalabas na sila in sila. Ganun. Maraming padahilan. Ano pa man ang dahilan, mas malinaw ang batas. Vandalism ang tawag sa pagbababoy o paninira ng pag-aari ng iba, pribado man ito o pang-publiko, sadyaman o hindi. Ayon sa resolusyong inilabas ng MMDA noong taong 2002, sino mang mahuli sa kasong vandalism sa mga syudad ng Maynila ay pagmumultahin ng 5,000 piso o haharap sa 3 hanggang 4 na linggong pagkakakulong. Pakiusap na lamang ng MMDA na huwag palabasing sining ang isang krimen. Kahit kailan, hindi pwedeng tanggapin natin. Well, may jury duty ka nga pala, oh. Sapagkat nakakasama. Maring ano mang ganda niya. Pero kung inilagay mo sa bawal, hindi na rin siya maganda. Pati daw ang mundo ng graffiti sa usapin ng bombing. May ilang tinalikuran na ang ganitong gawa, pero ang iba patuloy pa. Pero paano matatanggap ng tao ang kultura ng graffiti kung ang graffistang gumagawa ng magaganda at legal na piyesa ay pwede rin pala maging bomber at mapanira pagkagat ng dilim? Hindi na ako. Hindi ka natakot yan eh. Ikaw sumana. Oo. Kayo, pwede ba dito? Hindi ko dito yung corona. Ito yung Hall of Fame sa Las Piñas. Yung mga nung graffiti writers, dito nila dinidisplay yung mga gawa nila. Pangalawa, parang legal wall na kung gusto mo mag-paint, dito ka mag-paint. Sabit na sabit ang mga graffista ito na magsulat sa pinagkikitagan nilang Hall of Fame. Isa lamang itong hamak sa basketball court sa loob ng isang subdivision. Pero dito daw nagpipinta ang mga veteranong graffista at yung mga graffistang foreigner. Like, ito galing London, Class 1. Ito naman galing Belgium, Swiss. Bali international eh. Iba't ibang grupo ng graffista ang nagtitipon dito ngayon. Pero di pa nga sila nagsisimula nang dumating ang lalaki ito. Ang parts like this na mag-paint na lang. Parang po ako yung first time, you have to ask permission to the president. Kasama po namin si you ask permission. Kanino? Kasama po namin si Boy. Pumunta po kami sa president kung dito sa may kabilang the letter. Ay, wala po date. Ang residente daw na ito ang namamahala dito sa basketball court. At matagal na raw niyang pinaghahanap ang mga tulisan na bumaboy sa court nila. Matagal nang nagpaalam dito ang SDA crew, ang pagkakamali nila, hindi lamang sila nakapagpapirma. Yung maganda sa paningin ng tao to. How do you talk of that? Well, sa akin, kaysa yung may makita ko yung mga sulat na tabagan, ano mo po sa no, that's not the point. Once again, gumawa sa amin ito, I have to paint all of this kasi ako may ako yung in charge dito sa court. First,
Dito namin nasaksihan kung gaano pinupundina ng ilang ordinaryong tao ang graffiti. Do you want your court to be like this? Oh, yeah, siyempre. Ang sarap, ang talking to you. Ako naman, I saw about international. This guy came from Belgium. I don't think, wala siya, wala akong pakailam. You do that in sa country nila, wag dito. It is art, this is art. Art. This is how we express ourselves. If you can respect our art, we don't respect you, man. Nakakasapin na lang natin. Yeah, man. Stop. Ano nito? Oo, bakit may pilitan? Kaya kung pumasok, kinausap po kami ba, kung nangyara po kami kung may letter. Pero wala naman nagagalit eh. Wala naman nag-ano. Nag-react. Ang pinakaayo ko lang na doon sa mga lugar na kung saan ka pwedeng mag-paint ng legal, yung papakalaman ka pa, parang nag-ano pa, nag-criticize pa. Parang hindi ko ba yung ganun eh. Okay lang sa ano ito, pipirmahan ko. Tapos, para ito ipakita nyo. Kaya parang yung mga graffiti dito, anong nangyayari, nagpapaint na lang sila sa alsada eh. Dahil rejected sila eh, kahit na yung legal, saan sila pwede mag-paint? So ang pinaka-option nila, mag-paint na lang sa kalye. Inamin ko po na isang ganyan yan. Kaya po tinatago nila yung sarili nila sa mga katulad bandana, sa mga patagong pagsulat, mga ganito or pagkilos ng gabi. Kasi parang yun yung tinatawag na secret lifestyle. Kung makasalubong mo sa daan si Doy Alugera, malamang hindi mo siya mapapansin. Walang pinagkaibang itsura niya sa libo-libo mga taong pumapasok sa opisina. At tahimik lamang niyang ginagampanan ang kanyang pagiging civil engineer sa isang pribadong iba niya sa Mandaluyong. Lunes hanggang Biyernes, makikita lamang si Lord na nakababad sa computer at mga plano ng building. Dito naman sa Bulacan, kakagraduate lamang ng 22 anyos na nursing student dito. Sa katapusan pa ng taon ang board exams, pero abala na siya sa paghahanda ngayon pa lamang. Nakasalalay na kasi sa magiging tagumpay niya ang kinabukasan ng baby niyang bagong pagkakas. Dalawang ordinaryong tao ng ordinaryong buhay. Hindi mo aakalain mga grafista din pala sila. Alam mo na mga katrabaho mong taga-graffiti ka? Hindi sila na nakakaalam. Yung mga office mates ko lang, yung mga kasama ko sa trabaho ng mga kasing level ko lang. Yung boss ko, actually, hindi niya alam. Pero wala naman akong nakita negative na kaya ako na ako sa akin. Ito yung bahay na ito na. Si Lloyd o si G sa mga grafista ang isa sa mga unang miyembro ng SBU. 14 anyos lamang siya nang mahilig siya sa graffiti. Para sa akin ang graffiti, kasi parang art, kumbaga. Just want to express my feelings. Kasi minsan, may mga side-side na hindi ko nailalabas. So every time na meron akong sama ng loob, doon ako, kumbaga parang yun yung outlet ko. Ito yung Hindi daw matatawaran ang sayang na ibigay sa kanya ng pagiging isang grafista. Nabubuhayan ang katawan niyang pagod sa trabaho tuwing nagpipisa siya ng pagandang mga obra. May isang dekada na ang nilipas mula nang una siyang humawak ng konsol. Pero kung dati graffiti lamang ang buhay niya, ngayon kaya na niyang balansehin ang mga bagay-bagay. lahat kasi may limitasyon eh. So kung graffiti, itong time mo sa graffiti, ito lang. Time mo sa school, ito lang. Time mo sa trabaho, ito lang. So limit lahat. Hindi ako nag-excess ng time para lang gumugol ng mas effort sa graffiti. Kasi hindi pwedeng isa lang pupupukan mo eh.
Actually, sa ngayon, hindi ko siya, hindi siya ang first priority ko eh. Kasi nga, dahil nga may asawa na rin ako, mas priority ko pa rin ang pamilya ko. Hindi na rin daw inaaksaya ni Jim ang pera at panahon niya sa mga bombing. Mahirap din daw kasi panindigan ang sining na ito kung wala kang maayos na pinagkakakitaan. Ano pa kang gastos? Kasi naman mo magkano ang isang aerosol paint is, yung dati, mumurahin pa yung binibili ko is 100. Ngayon, 160. May 200 tas pa. Yung mga magagandang klaseng aerosol paint yun. Ako mo maliban si check kasi kahit ako mag-report like God sa bilga sa mga fight back and say na mamaya pa. At least, huwag ka sasagot ng papatagbat. Kung sa ganado, lahat ng to ay planado. Yamado ako at sa akin merong kabalado. When I was once, walang tigilan. So, di ko ma-enemies, nag-off to your ferocious. Sila'y nakuba na sobrang tension. Ako'y determined Sa Bulacan, tila di pinoproblema ng mga kabataan ito ang gastos ng pagdadrafiti. Simple lamang daw ang solusyon dito, titirin ang baong binibigay ng magulang nila. Ito ang grupong CIS o Crime Style Group. Binuo ng nursing graduate na si Steph Juan sa ngalan ng graffiti bombing. Tinawag mong Crime Style. Aminado ka bang isang krimen yung ginagawa niyo? Opo, inamin ko po na isang krimen yan. Kaya po, sa tingin ko po lahat po na, majority po ng mga writers ay nakagawa ng crime. Kaya po tinatago nila yung sarili nila sa mga katulad bandana, sa mga, patagong pagsulat, mga ganito, or pagkilos ng gabi. Kasi parang yung tinatawag na secret lifestyle. Ang isulok niyawan namin sa paligiyayakang ulo ni Step 1. Makikita mo sa ahbaan ng highway na ito sa Bulacan ang lahat ng tinatawag niyang obra maestra. Step 1, ano pakiramdam mo kapag nakikita mo yung graffiti mo sa iba-ibang lugar? Ay, parang fulfillment ko na fulfill ako na nailagay ko siya doon. Maraming taong nagtataka paano nangyari yun, paano ko nailagay yun. Yung iba na-appreciate, yung iba nagtataka. Marami kang po nagsusulat yun eh. Wala po magawa sa buhay. Yung mga tipong rebeleng mga bata, mostly lalaki. Malungkot bang aminin, masama ang imahe ng mga grafista sa ordinaryong tao. Akala ng marami, mga tulisan ng mga tao na nasa likod ng mga pangalan ito. Pero itong si Smith Juan, matagumpay na graphic designer sa Makati. Si Jones, masipag na estudyante ng computer engineering. Marami sa mga grafista ang may kanilang karera. Pinagdudod lamang ng pagmamahal sa paglikha ng graffiti. Ano gagawin niyo dyan? Gagamulin niyo lang yung pader, gagawa ng mga ganyan-ganyan. Pero sinasabi po namin, ito po yung concept namin. Hintayin niyo lang po matapos. Husgahan niyo lang po kung pangit sa paningin niyo. Well, kasi karamihan ng mga Pilipino, konservatibo eh. Hindi nila kahit tanggapin yung mga iba't ibang art. Hindi naman lahat ng graffiti writer ganun eh, na binababo yung kalsada. Meron mga graffiti writer na gumagawa talaga ng art, kagaya ko, sa SDA. Kagrupo ni Step 1 ang grafistang si Cruz. Pero di minsan hindi siya sumama sa mga bombing session ng grupo. Kung mas na-appreciate ko na yung graffiti ngayon, na part yung graffiti, kailangan hindi mo siya dadaan sa illegal. Hanggat maaari mag-illegal ka kasi, kapag legal yung gawa mo, malaking tendency na, malaki yung respect ka yung may security yung graffiti mo na hindi mabababoy. Na hindi ka guys sa illegal na pag yung kalaban na gang nakita yung graffiti nyo, bababuhin. Ang sakit sa akin kasi gawa ko yun. Alam nito na dito nagdulong ang sama nilang reputasyon at sinili niya itong talikuran para galangin din ng tao ang mga obra niya. Sa graffiti, mas mahalaga ang pangalan kaysa mukha ng isang grafista. Nakasalalay sa henerasyon ng mga grafista ngayon kung paano tatanggapin ng lipunan ang pangalan ng mismong kultura nila. Ay, madaya to. May ano pala to. May ano to. Siguro meron din
arte sa bagay na yan, ano? Dahil siyempre, may mga pinangangalagaan tayo, meron din dapat tayong kilaling mga respeto sa karapatang ibang tao. Kami sa Marilao, mag-graffiti kasi. Bagong araw na naman para sa mga grafista. May pader na naman silang nahanap. Isang sabungan na pumayag na magpapinta sa Marilao, Bulacan. Takbo sila agad na para bang sasali sa isang masayang field trip. Ganito sila kasapik magsulat ng graffiti. Pwede mo yan? Kahit simpleng pader sa probinsya, dadayuhin talaga. Saan ka dyan? Oh, when the Spider-Man. Ha? When I see a tree. Yung raw? Ano yung sinusulat mo But rin? the other side. Sa dami ng iba't ibang opinyon tungkol sa graffiti, kaninong boses ba ang ating pakikinggan? Ikaw yan? Spider-Man? Masama ang loob Putragis! ng isa dahil lagi na lamang daw vandalismo ang pinapansin at hindi ang hirap na dinubuhos nila sa Sino mga yun? legal na pyesa. Sana hindi naman sila maging ganun sa mga graffiti writer kasi hindi lahat ng graffiti writer yung inaakala nila nagbabandalismo. Putragis na pati Spider-Man! Dala-dala mo! Hindi ito papansinin. Hindi ka ba nakagawa talaga ng obra maestra dyan sa pagmamadali mo? Di ba lang kung talagang napaka-genius mo na sa isang iglap makakagawa ka ng obra maestra? Kaya mas malamang sa hindi sama. Halos sumuko na nga ang MMDA sa patuloy na pagdami ng mga vandalismo sa mga kalye. Minsan, sinubukan nilang lumaban ng art para sa art, pero hindi rin umubra. Ang iba kasing grafistang walang balak itigil ang bombing na nakasanayan na. Lupot nila magpare, ito yun, nawa nila. Pero yung mga hindi, ako wala akong ini-encourage kahit sino eh. Pero kung trip nila, parang wala akong pakalo kung gawin nila yun o hindi. Get together because I'm going to go back to the States in a few days. So it's almost like a mini video. Dapat ba natin unawain o kasigunin ang mga tao tulad ni Fred na mahusay namang gumawa ng mga pyesang bigat? Pero hindi maalis sa sistema ang pagpuslit ng tatak sa bawat sulok ng syudad. Pwede yun? O dapat na ba natin kalimutan ng mga bomber at pagkukunan ng pansin ang mga gaya nito na ang buong atensyon ay nasa pagpapaganda ng kanyang obra? Ako, hindi ako tumitira ng illegal na graffiti. Hindi siya nagmamalinis ako. Yun nga, pinoprotektahan ko lang din yung graffiti ko. Siguro meron din responsibilidad ng artist sa bagay na yan, ano? Dahil siyempre, may mga pinangangalagaan din tayo, meron din dapat tayong kilaling mga respeto sa karapatang ibang tao. Ang problema kasi dyan, yung graffiti yan, may pagka-spontanyo, no? Yung pag masyado ka nagpaalam, o lahat na ng buhol ng titinda mo papaalam, parang nagiging isang structured na pagtitinta sa wall, no? Parang commission work na tuloy, no? Dahil yung esensya kasi ng graffiti at may semblance of protest. Pero kahit kailan, sino ba ang may karapatang tatakan ng isang bagay na hindi kanya? Kailan mo sasabihin pwede pa at kailan mo sasabihin tama na? Balik ko yung regalo sa amin ng college ngayon. Oo, matutulungan mo ito. Tama-tamagan natin ito eh. Kapag pinasaba nila ang kultura sa bagong henerasyon, ituturo na kaya nila ang sining o pati ang vandalismo. Ako,
Ako naman ang papasukin para magkaalaman kung sino dapat lukutin. Ang daming wannabes na gustong magkapangalan at Hindi ko sinasabi na ako'y perfecto, pero ang tula ko to, sana'y umepekto sa mga katulad nyo na utak rebulto, baguhin nyo na ang rap nyo gawing pulido, sulido. Hindi pinapangarap ng mga grafista na hangaan silang lahat. Ang graffiti kasi kahit pa noon ay kultura ng pagre-rebelde. Gusto lamang nila ipakita na kahit sino, pwedeng lagyan ng kulay ang mundong ordinaryo. At kung magustuhan mo man o hindi ang gawa nila, ay nasa iyo. Ganyan nga naman talaga ang tunay na sining. Sa amin naman kasi hindi trend ang graffiti eh. It's more expression eh. Kahit na hindi sikat yan, gumagawa pa rin kami kahit paano kasi ito yung gusto namin gawin. Culture na siya, hindi na yung parang ano lang. Ay, sumulpot lang yan, mawawala yan din eh. Mula nung 96, early 60s hanggang ngayon. Ilang taon na nakalipas na yan na hanggang ngayon meron pang new generation of graffiti writers na merong bagong style pa na ilalagay. Kasi yung graffiti para sa akin yung buhay ko eh. Pag tinigil mo yun, parang katapusan ko na rin. Hanggat nasa legal at tamang lugar, hindi ko ikahihiyang sabihin na ako'y tagahanga ng ginagawa nila. Sila ay tunay na mga artist na may tunay na talento. Pero sino ang aako ng responsibilidad para sa mga kasiraang nadudulot ng ilan sa kanila? At paano kikilalanin ang husay ng grafista kung ang nakikita lamang palagi ay mga kasalanan nila? Patuloy ang banggaan ng graffiti at ng batas. Ang magkabilang panig, respeto lamang ang hinihingi. Respeto sa ipinakikilalang sining ng mga grafista at respeto sa ani-anian na pinapangalagaan ng ating batas. Hanggat hindi dumating ang araw na magkakasundo ang dalawa, masasayang lamang ang mga piyesang ito at ang mga graffiti obra ng ating lansangan. Magandang gabi, ako po si Bernadette Zambrano, ang inyong naging correspondent. Sino yung mga kasamahan mo yun, ate? Right. Friends? Lagay mo sa channel.